Ang dami mo namang kinuhang donut, Remy. Kaya mo bang ubusin ang mga yan? Ha? Alin? Ito ba? Oo naman. Kayang-kaya ko tong ubusin, no? Kulang pa nga sa akin ng 3 kaya lang nakakahiya naman kung kukuha pa ako. Ay talaga ba? Nahiya ka pa sa lagay na yan? Nakakaloka ha? Paano kaya kung nawala pang hiya mo? Kundi lang ako nahihiya kay Ate Berry kukunin ko na yung isang box Kaso naisip ko, mamaya na lang kapag nagtagal sa lamesa at kumuha na yung iba nating mga kasama. May mga taong naniniwala na walang masama sa pagiging matakaw, lalo na kung nasanay silang hindi nagsasayang ng pagkain. Para sa kanila, mas mabuting ubusin ang anumang nasa harapan kaysa hayaang mapunta ito sa basurahan. Pero hanggang saan nga ba ang hangganan ng taong mahilig kumain? Kailan ito nagiging simpleng katakawan lang at kailan ito nagiging kasibaan na nakakaabala at nakakaapekto na sa ibang tao? Yan ang hindi naisip ni Remy. Sanay siyang kumuha ng pagkain kapag nagugutom. Humingi kapag may nakikita siyang gusto niyang tikman at umubos ng mga pagkaing alam niyang hindi nagagalawin at kakainin pa ng mga kasama. Dahil palagi rin siyang pinagbibigyan ng kaibigan niyang si Elaine, ay lalo siyang nasanay na kunin ang gusto niyang pagkain nang hindi na pinag-iisipan pa kung kakainin pa ba yon ng kaibigan. Ngunit paano kung ang kasibaang matagal niyang ipinagwawalang bahala ay unti-unti nang nakakaapekto sa kalusugan ng taong pinakamadalas magbigay sa kanya ng pabor? At paano kung sa kagustuhan ng isang nagmamalasakit na matanda na turuan siya ng leksyon, maranasan mismo ni Remy ang isang bangungot na hindi niya kayang takbuhan? Teka, hala, nabawasan ang cake natin for this meeting? Sino lumafang? Ha? Paano nabawasan? Imposible naman yon. Di ba kalalagay mo lang yan sa ref? Kaya nga my God! Malapit na mag-alas 8, nakakainis! Paano na to? Malapit na dumating ang clients! Oh, bakit parang may problema kayo? Grabe, sinong bumili ng cake na to? Ang sarap Medyo matamis pero pwede na namang pagtiyagaan para panlamang tiyan. Remy! Kumakasigaw ka naman, Twinkle. Parang daig ko pa yung nakapatay sa sobrang OA mo Ano ba yun? Ikaw ang kumuha ng cake dito, no? My God! Ah, ito ba yung cake na hinahanap nyo? Bakit? Bawal ba? Nasa ref kasi. Akala ko may birthday kaya binawasan ko na. Bakit? Sa inyo ba yun? Hayaan mo na, cake lang din naman to Saka medyo matamis nga to. Di nyo rin naman magugustuhan. Anong cake lang naman? Para sa mga kliyente natin yan Ay, talaga ba? Para ba sa kliyente to? Hindi ko kasi alam Sorry. Pero in fairness medyo matamis pero masarap naman yung cake. Sa tingin ko nga lang di nila magugustuhan kasi nga matamis. Ayos, nailigtas kita sa sasabihin ng bisita. Ay wow! Dapat pa pala ako mag-thank you sa'yo kasi kinain mo yung cake na para sa bisita, ganon? At anong gagawin ko sa sorry mo? Ako ang malilintigan nito Kainis naman, hindi para sa yung cake na yan kaya wala kang say sa lasa niyan. Nakakaloka! Kasalanan ko bang akala ko para sa mga empleyado yun? Kaya nga kinain ko Nagsorry na rin naman ako Ito naman, para cake lang naman yung kinain ko. Kung magalit ka naman parang ang laki ng kasalanan ko sa'yo Huwag kasing palaging inuuna ang katakawan. Kainis, mag-aalas 8 na Parating na mga clients ni Sir. Anong ipapakain natin sa mga yun ngayon? Napaka-OA mo talaga kahit kailan, Twinkle. May natira pa naman dito sa cake Di ko naman naubos kaya pwede na yan. Tira mo ang ipapakain sa mga bisita? My God, nakakahiya! Mamaya malaman pa nila na ang kinain nilang snack sa office natin, tira lang ng matakaw na empleyado. Ano na lang ang magiging reaksyon nila? Isipin pa ng mga yun na naghihirap na ang kumpanya. Bakit ba ako sinisisi mo? Dapat kasi may note kang nilagay para nabasa ko, di ba? Hindi naman kasi lahat ng empleyado rito alam na may meeting si Sir at kailangan ng snacks. Malay ko bang di pala para sa atin to? Palagi naman tayong may celebration dito, di ba? Kaya akala ko talaga sa atin tong cake. May note akong nilagay dyan. Siguro hindi mo lang nakita dahil nga patay gutom ka. Nakakaloka.
Twinkle, sobra naman na yata yung panlalait mo. Ah, ganun ba? Next time, lakihan mo ang note para makita ko agad. Maglalagay ka nga ng note kay liit-liit naman. Sino ang tingin mong makakabasa nun? Duwende? Hindi mo nakita? Ang laki-laki na sulat oh. Ayan oh. For clients! Hindi mo ba nabasa yan? Hindi ko nga nakita eh. Bakit ba ang kulit mo? Nagsorry na nga ako tapos gusto mo pa talagang palakihin ang gulo. Kasalanan mo rin naman kasi sa loob mo ng box nilagay. Syempre, sa sobrang gutom ko, di ko na pinansin yung box. Dapat sa susunod, sa labas mo idikit para kitang-kita. Tumigil lang ako sa pagtatalo riyan. Bumili lang tayo ng kahit anong pang snack sa ibaba, no? May convenience store naman sa baba ng opisina. Ang dali lang naman solusyonan ng issue nyo, pinapalaki nyo pa. Ayun! Mabuti pa si Elaine mahusay mag-isip. Ikaw kasi Twinkle, palagi mong inuuna yung bunganga mo. My God! Inilipat mo pa talaga sa akin ang sisi? In the first place, wala tayong problema na ganito kung hindi ka basta kain ng kung ano-anong makita mo. Nakakaloka! Hindi ko nga nakita yung sinulat mong note. Sana kung nakita ko, pinigilan ko ang sarili ko. Hinila ni Elaine ang kaibigang si Twinkle bago pa ito makasagot. Alam kasi ni Elaine na mas lalo lang silang magtatagal kung hindi pa niya ihihiwalay si Twinkle kay Remy. Sinamahan niya ito pababa at bakas pa rin ang inis sa mukha ng kaibigan. Halos mag-iisang taon nang nagtatrabaho sa isang seafarer company si Elaine bilang isang office staff. Dahil si Remy at Twinkle ang halos malapit sa edad niya, ay silang dalawa ang naging kaibigan niya, kaya talagang pumagitna siya sa away para hindi na lumaki ang gulo. Pumasok sila sa convenience store sa ibaba ng opisina at doon na namili si Twinkle ng pagkain para sa mga bisita. Kainis naman kasi yun. Pabayaan mo na. Hindi naman siguro niya sinasadya. Hayaan mo at pagsasabihan ko. Ay, purga na siya sa sermon friendship. Manhid na siya kaya sariling interest na lang ang pinapahalagaan niya. Nakakaloka. Mabait naman si Remy, Twinkle. Ano ka ba? Medyo magana lang kumain pero mabait naman siya kaya pagpasensyahan mo na lang, ha? Parang hindi mo naman kaibigan yung tao. Kayo nga ang mas matagal na magkasama eh. Samantalang mag-iisang taon ko pa lang kayong kilala, ha? Pero naiintindihan ko na kagad si Remy. Mabait? Nakita mo ba yung pambabaliktad niya kanina? Ako raw ang may kasalanan kasi sa loob ko raw ng box nilagay ang note ng cake. Kung di ba naman siya matakaw, hindi niya papakialaman ang cake na nananahimik lang naman sa pantry. Okay pa sana kung nagtanong muna siya eh. Kung walang tao sa office, pwede siya mag-chat sa GC natin kung hindi na siya makapaghintay na kainin yung pagkain na nakita niya. Baka naman kasi may problema na naman sa pamilya. Alam mo naman ang isang yun, di ba? Masyadong gumagana sa pagkain kapag may bigat na daladala galing sa pamilya niya. Hindi na nakasagot pa si Twinkle hanggang sa bumalik na silang dalawa ni Elaine sa opisina. Nahabol nila ang client meeting at natapos yon ng walang problema, kaya kahit paano ay napakalma na rin si Twinkle. Nang pauwi na sila ay biglang nagyaya si Twinkle na kumain sa isang eat-all-you-can restaurant. Agad naman siyang pumayag. Tinawagan na lang niya ang kanyang lola Rita para ipaalam dito na gagabihin siya ng uwi. Tingnan mo yung kaibigan mo. Punong-puno na naman ang pinggan. Hayaan mo na, baka naman kasi gutom talaga. Ay, nakakaloka yung gutom niya ah. Nasay tayo na ibang people. Sabihin pa nila may matakaw tayong kasama. Nakakaya. Sandali nga at pagsasabihan ko. Hoy, ano ba? Huwag mo na nga pigilan. Masarap yan, Remy. Mukhang sarap na sarap ka sa foods ah. Ang dami mo naman kasing kinuha. Halata ba? Kaya nga dinamihan ko na ang kuha eh. Mamaya babalik ulit ako sa table para kumuha ng pagkain. Sayang kasi ang bayad dito sa buffet. Ang mahal pa naman. Dapat sa mga ganito sinusulit eh. Bakit kayo? Nasaan na yung mga pagkain nyo? Bakit di ba kayo kumukuha? Naku pag naubusan ka Twinkle, magrereklamo ka na naman. Ako na naman ang sisisihin mo. Hinaan mo nga boses mo. Nakakaya sa mga nakakarinig. Isipin pa nila na patay gutom tayo. Oh, bakit? Anong problema sa boses ko? Nagsasalita lang naman ako. Aba, anong gusto nila? Mga taong di nagsasalita? Kung gusto pala nila ng katahimikan, sana doon sila kumain sa mga bahay nila. Magkakamay nga sana ako eh. Kaso naisip kong di naman bagay sa lugar. Ay, perfect ka dyan. Nagsithink ka rin pala, no?
Halika nga Elaine, kumuha na tayo ng pagkain. Baka maubos pa ng isarya ng mga pagkain sa buffet table. Twinkle, Ano ba yon? dagdagan mo ng kutsinilyo ha. Pasabay na rin ng leche plan. Nakalimutan ko kasing kumuha eh. Pakisuyo na lang ha. Napairap si Twinkle bago hinila si Elaine papunta sa buffet table. Napansin ni Elaine na hindi kumuha ng kutsinilyo at leche flan si Twinkle, kaya siya na lang ang naglagay noon sa kanyang pinggan para ibigay kay Remy. Nahuli siyang bumalik sa kanilang mesa, kaya naabutan na niyang nag-aaway na naman ang dalawa. Nagpasuyo lang naman ako sa'yo. Ang damot mo lang talaga. Para nga hindi na ako babalik dun eh. Babalik na naman tuloy ako. Pagkain mo naman yun. Bakit kita susundin? Prinsipe ka ba? Pagkain mo na nga lang, iuutos mo pa sa iba. Huwag ka nang bumalik, Remy. Kumuha na ako ng pagkaing pinapasuyo mo. Heto. Ay talaga? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Masyado ka mabait. Hindi katulad nung isaryan. Ang damot-damot. Akala mo naman babayaran niya pa ang pagkain na pinapasuyo ko. Huwag na nga kayong mag-away. Kumain na lang tayo. Hinihintay na rin kasi ako ni Lola sa bahay eh. Kailangan ko na umuwi. Alam niyo ba dati, nung nabubuhay pa lola ko, tandang-tanda ko noon na sinasama niya ako madalas tuwing linggo para mamili. Tapos kakain kami sa sikat na lugawan sa lugar namin. Tuwang-tuwa ako noon kasi noon lang ako kakain ng lugaw. Nakabukod kasi kami ng lola ko kaya bihira pa rin kaming nakakakain. Pero tuwing linggo, yun ang pinakamasayang araw para sa akin. Kaso ngayon, wala na siya eh. Ano bang nangyari sa lola mo? Namatay. Na hit and run. Natahimik si Elaine sa narinig na kwento. May kaunting kirot siyang naramdaman, pero ipinagsawalang bahala na lang niya yon at nagpatuloy sa pagkain. Habang kumakain, napansin niya ang ilang ulit na pagsulyap ni Remy sa pinggan niya. Bakit, Remy? May gusto ka bang tikman sa pagkain kinuha ko? Alin ba dito? Di ko kasi nakita na may Valenciana pala. Hindi ako nakakuha. Paborito ko pa naman yun. Gusto mo ba? Kuha ka na lang kaya dito sa plato ko. Medyo naparami din kasi ang kuha ko kaya hindi ko rin naman ito mauubos. Sure ka? Kukuha na ako Ayan, salamat. Ang sarap ng luto nila. Grabe, saan mo ba nakita tong Valenciana at hindi ko napansin? Uy, ano ba yan? Huwag nga kayo magbigayan ng pagkain. Alam niyong bawal yan dito sa Eat All You Can. Kapag kayo nasita, sige kayo. Saka Remy, magtira ka nga para kay Elaine. Hindi na nakakain ng ayos yung tao dahil halos kunin mo na ang lahat ng pagkain sa plato niya. Eh bakit ba? Siya nga mismo nagsabi na kumuha ko ng pagkain niya. Kau talaga, Twinkle. Minsan di ko alam kung trip na trip mo lang akong pagsabihan kasi type mo ko. Masyado ka ng concerned ha? Sorry man, may taste ako. Ha? Oh my gosh! Nakakadiri ha? Ikaw? Type ko? No way! Nagsisimula na naman kayo mag-away ha? Ayaw pang manahimik na lang muna at ituloy ang pagkain eh. Masyado kasing affected yung kaibigan mo eh. Para kumakain lang naman ako. Di ko na nga siya pinapansin eh. Nakakaloka ka kasi! Huwag mo na nga lang yung pansinin, Elaine. Kumain ka na lang. Tapos kapag di mo naubos, sabihin mo sa akin na. Ako nang bahala. Kaya naman pala, gusto na naman niyang kainin ng tira. Nakakahiya talaga. Anong pinagsasasabi mo riyan? Kayo lang naman ang iniisip ko eh. Baliw ka yata eh. Kung di mauubos ni Elaine ang pagkain niya, dagdag charge pa yon sa atin. Dapat nga magpasalamat kayo sa akin dahil syempre, uubusin ko yung mga pagkain nyo. Ibig sabihin nun, ligtas kayo sa dagdag na charge ng restaurant na to. Diba? Ay nako, kailan ka ba titigil sa pagpapalusot mo? Ayaw mo na lang kasi magpakatotoo eh. Pabor na pabor sa'yo na may kasama tayong hindi malakas kumain. Siyempre, kapag hindi niya naubos ang pagkain niya, ikaw na ang kakain nun. Gaya nga ng sabi mo, di ba? Dagdag charge sa pagkain na di natin naubos. Aba, natural. Magagalit si Lord kapag nag-aksaya ng pagkain, kaya dapat palaging ubos. At talagang dinamay mo pa si Lord? Hindi ko nga alam kung si Lord ba talaga natutuwa sa'yo. Maya-maya pa, natapos na rin sila sa pagkain kaya nagkanya-kanya na sila ng uwi. Naabutan ni Elaine ang kanyang lola Rita na may pinapagpagang baul. Nang makita siya nito ay agad siyang lumapit para magmano. Napansin niya kung paanong mabilis na tinakpan ng lola niya ang maliit na baul gamit ang tela. Ano po yun, La? Ay, wag mo na yung pansinin, apo. Nililinisan ko lang at masyado lang maalikabok. Oh, kamusta ang araw mo?
Maayos naman po, Lola. Nagkaroon lang po ng kaunting problema kanina. Pero nagawa naman po namin ng paraan. O bakit? Anong nangyari? Nabawasan po kasi yung cake na para sa kliyente ng boss namin. May meeting po kasi sa opisina ng boss kaya may cake para sana pang merienda. Buti na lang po at may malapit na convenience store sa opisina kaya ho nagawa namin ng paraan. Napalitan ho namin yung pagkain. Nakakahiya po kasi naihain yung cake na nangangalahati ng bawas. Nako! Bakit naman nabawasan? Sinong bumawas? Ayun nga po, nalaman namin ni Twinkle na kinain ni Remy. Ayun, nag-away na naman po yung dalawa. Ay, nako! Hindi niya ba alam na may bisita kayong darating sa opisina? Ang palusot niya po, hindi raw niya alam. Galit na galit ho si Twinkle. Mabuti na lang po at nandoon ako para mapigilan ang gulo. Kilala ko naman din po si Twinkle. Hindi naman po siya titigil makipagtalo, lalo na at kung nasa tama siya. Mukhang makukulit ang mga kaibigan mo. Gusto ko tuloy silang makilala. Ang tagal mo na silang ikinukwento pero hindi ko pa rin sila nakikita sa personal. Hayaan niyo po, sa birthday niyo po, iimbitahan ko po sila. Talaga? Nako, magpapahanda na ako ng masasarap na pagkain. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Sigurado po akong magugustuhan ni Remy ang kahit na anong ihanda ninyo. Ay tama na ka muna kwentuhan. Kumain ka na ba? Nagluto ang ate Rona mo bago siya umuwi sa kanila. Kung nagugutom ka, kumain ka ha. Nakakain na po ako, Lola. Nagkayayaan kasi kaming kumain sa labas kaya busog pa po ako. Ganun ba? Buti naman at hindi mo pinababayaan ang sarili mo. Ay nako, sana lang huwag mo lang kalimutang kumain sa tamang oras. Opo naman po, Lola. Takot ko lang po kaya sa inyo. Ikaw talagang bata ka. Masyadong palabiro. Maagang nagpahinga ang maglola ng gabing yon. Kinaumagahan, nagising si Elaine na may maingay na sa kusina. Nakita niya ang kanyang lola na naghahanda na ng almusal. Good morning po, Lola. Wala pa po ba si Ate Rona? Bakit kayo po ang nagluluto ng almusal? Naku, ako na lang po kaya. Tulungan ko po kayo. Ano ka ba? Kaya ko na to. Mabuti pa umupo ka na lang doon at hintayin itong niluluto kong hotdog para sa almusal mo. Patapos na rin naman ito. Oo nga pala. Bago ko makalimutan, naroon ang tanghalian mo sa bag ha. Nilagang baka yon. Ubusin mo yon ha. Opo, Lola. Salamat po sa pag-aasikaso. Naku, sana lang talaga inuubos mo palagi ang baon mo. Kilala kita, Elaine. Daig mo pang ibon kung kumain. Grabe naman po kayo sa ibon, Lola. Alam niyo naman po na kaunti lang talaga akong kumain. Ang akin lang naman, sana huwag mong kalimutan ang sinabi ng doktor mo. Masama sa iyo ang magutom. Baka sa susunod mabalitaan ko na lang na nasa ospital ka na naman dahil umatake ang ulcer mo. Ay nako ha, makukurot talaga kita sa singit. Lola, sa araw-araw niyo ba naman pong ipinapaalalang kumain sa tamang oras? Kabisado ko na po yan. Ayoko lang na magkasakit ka, Apo. Inaalala lang naman kita. Kaya pakikinggan mo palagi ang bilin ko at huwag kalilimutan. Simula nang ma-ospital si Elaine dahil sa ulcer, ay naging mas maingat si Lola Rita sa kanya. Kahit hindi hinihingi, siya na ang kusang naghahanda ng tanghalian nito upang matiyak na nakakakain ito sa tamang oras. Ilang araw ang lumipas at habang abala si Elaine sa pag-aayos ng mga papeles ng mga seaman, biglang naagaw ng isang kasamahan nilang pumalakpak ang atensyon niya. May dala itong 4 na kahon ng donut bilang pamerienda matapos manalo sa isang online game. Naunang lumapit si Remy. Kukuha sana si Elaine nang mapansin niyang 3 agad ang kinuha ng kaibigan. Napatingin siya kay Twinkle na noon lang din napansin ang ginawa ni Remy. Ang dami mo namang kinuhang donut, Remy. Kaya mo bang ubusin ang mga yan? Ha? Alin? Ito ba? Oo naman. Kayang-kaya ko tong ubusin, no? Kulang pa nga sa akin ng 3 kaya lang nakakahiya naman kung kukuha pa ako. Ay talaga ba? Nahiya ka pa sa lagay na yan? Nakakaloka ha? Paano kaya kung nawala pa ang hiya mo? Kundi lang ako nahihiya kay Ate Berry kukunin ko na yung isang box Kaso naisip ko, mamaya na lang kapag nagtagal sa lamesa at kumuha na yung iba nating mga kasama.
Sobra naman yata yung isang kahon ng donut kung ikaw lang ang kakain. Baka mamaya magkasakit ka pa dahil dyan. Ano ka ba, Elaine? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ako magkakasakit. Masyado akong mahal ni Lord kaya hindi siya papayag na magkasakit ako. Pero dapat hindi mo pa rin inaabusong sarili mo, Remy. Ano ka ba? Huwag ka masyado mag-alala. Kasama ko si Lord kahit saan kaya hindi niya ako ipapahamak. Nagulat lang si Elaine kasi nga kakakain lang natin ng merienda sa break time tapos nagbabala ka pang kunin ng isang box. Wala ba kayong mga tiwala sa akin? Naku, grabe kayo. Parang hindi ko naman kayo kaibigan kundi niyo ako mapagkakatiwalaan. Who said na wala kaming tiwala sa'yo? Naku, kung nagpaplano kang kunin ng isang kahon ng donut, sigurado na ako mauubos mo nga yun. May tiwala kaya ako sa kasibahaan mo. Gago, ano akala mo sa akin? Nagtanong pa talaga siya. Anong akala ko sa'yo? Eh di matakaw, para ka naman di na grade 2, friendship. May salti ka rin eh. Alam mo namang ayoko lang nagsasayang ng pagkain. Kaya kung may matitira, di kukunin ko na lang para hindi masayang. Sa tingin mo maniniwala ako sa palusot mo? Matakaw ka lang talaga, nakakaloka. Don't worry, tanggap ka naman namin na ganyan ka. Hoy, grabe ka ha? Ay, why, Delilah? I'm telling the truth, nothing but the truth. See, tingnan nyo, quiet si friendship kasi alam niyang real ang aking reasonables. Natawa na lamang si Elaine sa pagtatalo ng dalawa. Ilang sandali pa ay bumalik na rin sila sa kanika nilang trabaho. Hindi na niya gaanong pinansin ang sinabi ni Remy tungkol sa pagkain dahil mas naging abala siya sa mga papeles na kailangang matapos bago magtanghalian. Nang sumapit ang lunch break, biglang natuwa si Remy nang makita ang ulam ni Elaine na nilagang baka. Mainit pa ito dahil thermal lunchbox ang baunan ng dalaga. Uy! Nilagang ano yan? Baka o baboy? Ah, baka. Niluto ni Lola kayo ng umaga. Patingin nga. Mukhang masarap ah. Grabe ka, Bog, Remy. May food ka pa sa harapan mo tapos kung ano-ano pang gusto mong dekwatin dyan? Para naman kayong others. Titingnan ko lang naman eh. Grabe ka naman sa akin, Twinkle ah. Ay, wait ako believe dyan. Titignan mo lang? Bakit? Makikipagtitigang ka ron sa nilagang karne? Nakakaloka! Ikaw talaga, Twinkle. Masyado kang basag trip. Kailangan ba na di ka basagin? Sorry ako lang kasi to. Hoy, nagjo-joke lang naman ako. Tignan mo masyado ka serious. Joke lang. Ikaw kasi. Isang subo lang naman kasi ang gagawin ko. Parang di naman kayo mga kaibigan. Sige na, nagpapakilala kayo para sa pagkain. Ay, hindi naman ganun yon, Remy. Sige, eto ho. Gusto mo ba ng nilaga? Kuha ka na lang marami naman yan eh. Wag na, nakakahiya naman sa kaibigan mo. Baka kung ano-ano pang sabihin yan. Sige na, Remy. Kumuha ka na lang ng karne Nagbibiro lang naman kasi si Twinkle. Wag na, nakakahiya kay Twinkle eh. Hindi, okay lang talaga, Remy. Sige na, kumuha ka na rito ng nilaga. Medyo marami naman to kaya alam kong hindi ko rin mauubos. Marami naman pala eh. Bakit di mo pa ako binigyan kanina? Nakakaloka? Obligasyon ba talaga namin na makakain ka? My God! May sarili ka namang pagkain, di ba? O ayan na, nasa front mo na nga ang baon mo tapos saan ka pa tumitingin? Eh gusto ko lang naman kasing matikman yung ulam niya. Ano ba kasing masama ron? Di ba magkakaibigan naman tayo? Tumigil na nga kayo. Parang pagkain lang pinag-aawayan nyo pa. Oh, eto na, Remy. Kumain ka na. Sige na nga, mapilit ka eh. Kukuha na ako ng ulam mo ha. Grabe, lambot naman ang pagkakaluto sa karne na to. Medyo matagal din kasing magpakulo si Lola ng karne kapag inilalaga niya. Kaya ganyan kalambot. Hindi niya kasi gustong matigas na karne. Ang gusto niyang luto, yung kaya ng gayati ng kutsara ang karne. Sana all na lang talaga sa'yo. Ang sarap palagi ng mga pagkain mo eh. Ay, bakit ang tahimik nyo? Hindi nakasagot sina Elaine at Twinkle sa sinabi ni Remy. Bahagyaring nakaramdam ng awa si Elaine sa kaibigan kaya hindi na rin niya ito napigilan nang kumuha muli ito ng karne. Nagpatuloy na lang sila sa pagkain hanggang sa tinawag si Elaine ng kanilang supervisor para sa mga papel na kailangan nitong mapirmahan dahil aalis na raw ito kaagad. Twinkle, bantayan mo muna itong gamit ko. Babalik ako ha. Hindi pa rin naman ako tapos kumain kaya hayaan mo na lang din dyan yung pagkain ko ha. Okay, sige. Hintayin na lang kita makabalik. Kahit wag niyo na akong hintayin kung matagalan man akong bumalik.
Nagtagal si Elaine sa opisina dahil sa mga papeles na kailangan niyang ibigay sa kanilang supervisor para mapapirmahan ito bago umalis. Pagbalik ni Elaine sa pantry ay si Remy na lang ang naabutan niya roon. Nasaan na si Twinkle? Bakit ikaw na lang nandito? Di mo ba nakita? Nasa desk na niya eh. Ang sabi ko, ako na lang ang magbabantay ng pagkain mo habang wala ka. May gagawin pa yata ang baklitang yun kaya hindi ka na rin talaga nahintay. Ah, ganun ba? Naku, nakakaya naman tuloy sa'yo. Naghintay ka pa tuloy dito. Sana iniligpit mo na lang at inilagay sa locker. Naku, para ka namang others kung mag-isip. Siyempre, ayos lang naman sa akin na hintayin ka. Best friends tayo eh. Salamat, Remy, ah. Sige, kakain na ako. Sige, dito na muna ako at hihintayin na lang kitang matapos para sabay na tayong bumalik sa office. Naku, nakakahiya naman. Wala ka bang ibang gagawin? Wala ka na bang naiwang trabaho? Baka meron pa ha. Kaya ko naman dito mag-isa eh. Wala naman ako ibang gagawin. Huwag ka mag-alala. Sige na, kumain ka na riyan. Ipinagpatuloy ni Elaine ang pagkain. Hindi nagtagal ay di na siya naging komportable dahil hindi maalis ni Remy ang tingin nito sa kanya. Nang hindi na makatiis ay tinanong niya ito. May sasabihin ka ba? Pansin ko kasi panay ang tingin mo sa akin eh. Ikaw nga tong panay tingin sa akin eh. Bakit? May problema ba? Ayos naman ang ulam mo ha. Medyo naiilang lang ako. Hindi ko tuloy alam paano kakain kasi nakabantay ka. Ha? Ay, bakit ka naman naiilang? Kanina ka pa kasi nakatingin. May dumi ba ako sa mukha? Wala ah. Binabantayan lang kita kasi baka alam mo na, kailangan mo ng tubig. Hindi naman ako mabibilaukan. Tsaka kung mabibilaukan man ako, may tumbler ako rito oh. May tubig ako. May tumbler ka pala. Ayos yan. Nakaredy ang tubig mo. Hindi pa rin huminto si Remy sa panonood kay Elaine habang kumakain. Dahil doon ay huminto na ang dalaga sa pagkain. Malapit na rin namang mag-alauna kaya tumayo na rin siya para magligpit ng pinagkainan. Oh, ayaw mo na ng pagkain mo? Bakit naman? Masarap naman ang timpla ng nilaga ng lola mo ah. Hindi na kasi kaya ng tiyan ko eh. Nabusog na rin ako. Okay na yon. Ang mahalaga naman, nakakain ako. Hindi mo na uubusin yung nilaga? Sayang naman kung ititira mo. Ang dami pang karne oh. Gusto mo ba sa'yo dalang tong ulam ko? Naku, wag na. Nakakahiya naman. Baka sabihin na naman ni Twinkle matakaw ako. At saka baka magutom ka pa mamaya eh. Pinabaon nga yan ng lola mo para sa'yo. Hindi, ayos lang. Sige na. Kung gusto mo, kunin mo na lang ha. Hindi ko na rin naman yan makakain kaya baka maiuwi ko lang din sa bahay. Mas magagalit si Lola sa akin kapag may natira. Sure ka ha? Hindi ka magagalit kung kakainin ko tong ulam mo? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Para ulam lang naman. O heto, kainin mo na ha. May kanin pa ako rito kung hindi ka maselan. Sige, akin na. Di naman ako maselan. Hinihintay nga kita kasi alam kong hindi mo mauubos ang baon mo. Tama nga ako, di ba? Inagaw ni Remy mula kay Elaine ang lunchbox at saka kinain ang baon nito. Nang maubos ay ibinaba nito ang lunchbox sa lamesa at tiningnan naman yon ni Elaine. Nakita niyang ubos ang pagkain. Grabe! Busog na busog ako. Ang sarap ng ulam mo ah. Buti na lang din na gustuhan mo ano. Iba rin kasi 'di ba kung may lolang nagluluto para sa'yo? Mahilig kasi magluto si Lola. Isa pa, ayaw kasi talaga niya na nagugutuman ako. Kaya sinisiguro niya sapat yung baon ko palagi. Ang swerte mo naman kung ganun. Sana all talaga may lola na mag-aalaga, no? O bakit pala? Hindi ka ba ipinagluluto sa inyo? Naku, dadaan muna ang himala bago mangyari yon. Abala ang mga magulang ko sa kanya-kanya nilang trip sa buhay eh. Anong trip ba yun? Si mama nasa bingguhan tapos si papa kundi nagsasabong nag-iinom naman. Madalas na hinihintay pa ako ng mga kapatid ko para makakain. Kaya minsan talaga, sinasharon ko na yung mga natitirang pagkain sa ref natin dito sa trabaho. Para kahit paano di na ako bibili pa ng pagkain para sa mga kapatid ko. Ganun ba? Nako, mabuti na lang din para hindi nga nasasayang ang mga pagkain. Ay, pasensya na. Masyado bang madrama? Hindi ko to branding eh. Hindi mo naman kailangang humingi ng tawad. Naiintindihan ko naman. Lahat naman tayo may mga ganyang pagsubok na pinagdadaanan.
Kaya siguro ngayon na may trabaho ko, hindi ko pa rin gusto na magtapon ng pagkain o mag-aksaya. Nasa akin na mismo na uubusin ko yung mga pagkain sa harapan ko. Pero alam mo, nakakainggit ka. Sana nga lahat may lolang nag-aasikaso. May lola din naman ako, kaya lang maagang kinuha ni Lord eh. Wala na rin kaming nakuhang hustisya. Malapit kaming dalawa sa isa't isa. Madalas ko pa siyang niloloko kasi may pagkamali-mali ang lola ko. Kaso, isang araw, bigla siyang nawala. Tapos, nakita namin na patay na. Ayun nga, na hit and run siya. Siya lang ang nagmamalasakit sa aming magkakapatid eh. Pero ngayong wala na siya, ako na ang bumubuhay sa mga kapatid ko. Sa bahay, yung kakainin ko, binibigay ko na lang sa kanila. Ganun ba? Pasensya na ha. Hindi ko alam na ganun pala ang kwento mo. Ano ka ba? Ayos lang yun. Sorry kasi naikwento ko pa sa'yo ang malungkot na buhay namin. Kalimutan mo na nga yun. Di naman talaga yun importante. Awa ang naramdaman ni Elaine para sa kaibigan. Kaya mula nun, palagi na niya itong iniisip at inaalala kung may mga kailangan pa, lalo na sa pagkain. Noon kasi niya nalaman ang kwento sa likod ng pagiging mahilig nito sa pagkain. Sa labas bumabawi ng kain si Remy dahil sa bahay nila, nagpapaubaya siya para sa mga kapatid. Lumipas ang ilang araw, matapos kumain ni Elaine ng ipinabaon na adobo ni Lola Rita, ay ibinigay na niya kay Remy ang tira. Uy, ayaw mo na agad, Elaine? Bakit di mo naubos? Hindi masarap ang adobo? Masarap. Sapat na kasi ang kinain ko. Alam niyo naman na hindi talaga ako pwede mabusog, di ba? Sasakitan tiyan ko kapag sobrang busog ako. Heto sa'yo na lang. Gusto mo ba, Remy? Malinis naman to. Hindi naman ako maselan. Pero sure ka ba na ayaw mo na talaga? Sayang naman kasi kung itatapon. Naku, kinikilabutan ako kapag naiisip kong may nasasayang na pagkain eh. Ay naku, tama na nga ang kuda. O yan, kainin mo na yan. Dami-dami mo pa sinasabi. Eh ang totoo, gusto mo rin naman kunin yung tirang pagkain ni Elaine. Hoy, baka isipin nyo na matakaw ako. Hindi naman kasi ganun. Hindi ko lang talaga. Gusto na may naaksayang pagkain. Oo na, gets na namin kaya kainin mo na yan para makabalik na tayo sa trabaho. Ay, siya nga pala. Birthday ni Lola ngayon. May handaan sa bahay nyo? Ayos, hindi pa tapos magsalita si Elaine, pinangunahan mo na agad. Para nagtatanong lang eh. Ikaw talaga, palagi ka nalang kontra. Ano Elaine, may handaan ba sa inyo? Oo, pero simpleng salo-salo lang naman. Gusto kayong makilala ni Lola. Palagi ko kasi kayong nakukwento sa kanya kaya iniimbita niya kayo. Ay, taray, main character ang peg namin. Masyado rin kasing matanong si Lola tungkol sa mga katrabaho ko. Kayo lang naman ang kaklose ko rito kaya kayo ang madalas kong ikwento. Nang mag-uwian ay sabay-sabay na rin silang sumakay sa tricycle. Hindi pa sila nakakababa ng tricycle ay nakita na ni Elaine ang Lola Rita niya na abala sa pag-aasikaso sa mga kamag-anak. Happy birthday, Lola Dearest! Ikaw ba yung Twinkle? Ay mukhang ikaw nga. Ikaw kasi yung makapalang pulbos sa mukha. Ay, pakaka, Lola. Ako po ang pinakamagandang friendship ng apo nyo. Hoy, bawal magsinungaling sa harapan ng matanda. At ikaw naman, ikaw si Remy, tama? Opo, happy birthday po pala. Marami po ba kayong handa? Ay nako, oo naman. Tama nga ang apo ko. May kaibigan siyang pagkain ang laging nasa isip. Pero salamat sa pagpunta ninyo, ha? Natutuwa akong makilala kayo sa wakas. Siya, Elaine, apo, samahan mo na nga mga bisita mo para makakain na sila. Mamaya ay susunod ako para makipagkwentuhan sa kanila. Sinunod ni Elaine ang utos ng kanyang lola. Nang mabigyan ng plato ang mga kaibigan ay agad na lumapit si Remy sa mahabang lamesa. Kumuha siya ng iba't ibang putahe hanggang sa tuluyang mapuno ang kanyang pinggan. Sinubukan siyang pigilan ni Twinkle pero hindi niya yon pinakinggan at nang wala nang mapaglagyan ng plato niya ay saka naupo si Remy. Nang matapos makipag-usap ang matanda sa mga kamag-anak ay lumapit na ito sa kanila. Lola, ang sarap po ng mga handa nyo. Grabe, baka naman may pa-take out pa kayo riyan. Ay, di kita nosa. Anong take-out na sinasabi mo? Nakakaloka ka. Lahat naman talaga masarap para sa'yo eh. Wala namang bago pa ron. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Hindi naman ako nagsisinungaling. Grabe, yung kaldereta halos ako na ang umubos nun eh. Kaunti na lang kasi yung nakalagay sa lamesa.
Meron pa kaya nun? Gusto ko sana makapag-uwi para matikman naman ng mga kapatid ko. Natutuwa naman ako at nagustuhan ninyo mga pagkain. Tinanong ko pa kasi si Elaine kung ano mga paborito ninyong pagkain para yun sanang maihanda ko. Ang sabi niya lang kahit daw ano dahil hindi ka naman daw mapili sa pagkain. Ay, through the fire ka riyan, Lola. Kahit ano na nga lang ay ihain niyo sa kaibigan namin, kakainin niya talaga eh. Grabe ka talaga kahit kailan. Masyado kang basher. Ang galing niyo po kasi magluto, Lola. Sobrang sold po kami sa sarap ng pagkain. Matagal na ba kayo sa trabaho ninyo? Parang sobrang lapit ninyo sa isa't isa. Ay, kami po ba ng baklita na to? Oho, matagal na kami sa trabaho. Pero pinagtsatsagaan ko na lang ho ang ugali niya kasi nakakaawa naman. Wala ho kasi siyang kaibigan. Wow, hiyang-hiya naman talaga ako sa iyo, no? Tama nga ang sinabi ng apo ko. Sadyang mabibingi ako sa ingay ninyong dalawa. La, Oh, bakit? pwede ho bang mag-Sharon? Gabi na ho, La. Uuwi na rin ho kasi ako. Pasensya na ho at hindi na ako pwedeng magtagal pa. Pero pansin ko naman po na marami pa kayong handa. Sayang naman kung mapapanis o matatapon. Di ho ba? Pwede ko hong iuwi ang iba. Gaga ka talaga? Maya ka naman. Nagtatanong lang naman ako Wala namang masama ron. At saka tama naman ako na sayang ang mga pagkain kundi mauubos yan. Ang sasarap pa naman. Pwede ho ba, Lola? Oo naman. Wala rin namang darating na bisita pa dito. Kaya sige na, para na rin may mauwi kang ulam sa pamilya mo. Yun! Manang-mana ho talaga si Elaine sa kabaitan nyo, La. Palagi rin ho kasi ako nakikihati sa ulam ni Elaine. Yun ho mga hindi niya nakakain. Ako ho ang umuubos. Sayang ho kasi. Kaya kinukuha ko na lang yung mga tira niya. Kaya alam ko rin hong masarap kayo magluto Hindi bale, sa susunod ay dadagdagan ko ng ulam na pinapadala ko kay Elaine para may ulam ka rin. Yee! Ayos ho yan, La! Paldo ang tiyan ko niyan. Elaine, matanong ko lang. Nasaan ang parents mo? Kayo lang ba ni Lola ang nandito? Matagal na silang wala. 3 taon pa lang ako nang maaksidente sila. Kaya si Lola na yung nagpalaki sa akin. Dahil nga kailangan akong buhayin ni Lola, naiiwan ako dito sa bahay habang naglalabandera siya dati. Wala naman akong alam sa pagluluto nun at walang maiwan na pagkain si Lola kasi nga gipit din kami kaya nagka-ulcer ako. Ganun ba? Grabe naman yun pero at least 'di ba? Nakaahon kayo kahit paano. Nako, sinikap ko talagang pagtapusin si Elaine sa kolehiyo para kahit paano may maiiwan ako sa kanya kung sakaling mawala man ako sa mundo. Lola, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Buti ka pa nga may lola Ako, may nanay at tatay nga, wala naman silbi. Ako na halos bumubuhay sa mga kapatid ko wala Nagkaroon man ng magulang, mga wala namang kwenta. Bakit? Anong ginagawa ng mga magulang mo? Wala ho Busy ho silang magparami ng anak para sa ayuda na makukuha sa gobyerno. Habang kumakain si Remy ng gabing yon, hindi niya na napansin na palihim na siyang pinagmamasdan ni Lola Rita. Baka sa mukha ng matanda na may kaunting awa siyang naramdaman para sa kaibigan ng apo. Hindi rin nakaligtas sa paningin ng matanda kung paanong ilang beses na inagawan ni Remy si Twinkle ng pagkain sa sariling pinggan nito. Tiningnan na lang siya ng masama ng kaibigan pero hindi natinag si Remy kaya sinabihan ito ni Lola Rita na kumuha ulit ng pagkain kung gutom pa. Tuwang-tuwa si Remy na magpabalik-balik para kumuha ng pagkain hanggang sa mabusog siya. Bago umalis ang mga kaibigan ni Elaine ay ipinagbalot niya ito ng mga pagkain para ipauwi. Sinadya niyang damihan ang ipadadala kay Remy dahil naisip niyang baka gutom din ang mga kapatid nito. Magpahinga na po kayo, Lola. Natutuwa ako sa mga kaibigan mo, Iha. Masaya ako na nakatagpo ka ng katulad nila. Ako nga rin po. Hindi ko rin akalain na magiging close ko sila Pero Iha, matanong ko lang. Ganon ba talaga si Remy? Po? Paanong ganun po? Napansin ko lang kasi kanina habang kumakain kayo nang-aagaw pa siya ng pagkain sa pinggan ni Twinkle ba yon? Yung isa mong kasamang bakla. Opo, si Twinkle. Naku, Lola. Ngayon lang nagawa ni Remy sa kanya yon. Madalas kasi mag-away ang dalawang yon lalo na kapag napapansin ni Twinkle na sobra sa pagkain si Remy. Talaga? Opo, madalas po sila mag-away.
Nahihiya lang po siguro sa inyo si Twinkle, kaya hindi niya masaway si Remy kanina. Yung kaibigan mong yon, ibang klase siya ano. Si Remy po? Matatag ang loob ng batang yon. Kaso napansin ko na medyo malakas kumain. Ayos pa ba ang kolesterol at sugar niya? Yun ang delikado kapag masyado malakas kumain. Pagsabihan mo rin siya, apo, mahirap magkasakit. Opo, Lola. Naiintindihan ko naman po si Remy kasi may mga pinagdadaanan po siya. Alam niyo naman po na ayaw ko rin nang may makitang nagugutom kasi nga naranasan ko rin po yun, hindi ba? Parang nakaka-relate ako sa kanya kaya pinagbibigyan ko na lang din. Pero apo, hindi masamang tumanggi. Dapat kung marunong kang tumulong, marunong ka rin dapat tumanggi o humindi. Alam ko naman po yun, Lola. Kaya lang po, narinig niyo rin naman po ang kwento niya, di ba? Kaya hindi ko rin po talaga siya matanggihan. Alam ko namang mabait ka, Iha. Nakikita ko rin talaga na nakakaawa ang kaibigan mo na yon. O bakit ba? Totoo ba ang kwento niya? Yung tungkol sa mga magulang niya? Ang alam ko lang po talaga, madalas siyang hindi nakakakain kaya simula nang magkatrabaho at nagkaroon ng sapat na pagkain, hindi niya gustong aksayahin. Huwag niyo lang pong talagang isipin ang pagiging matakaw niya. Pero mabait po yun at maaasahan. Naiintindihan ko. Nagiging mapagbigay ka dahil ayaw mong may nagugutom katulad ng naranasan mo at may parte rin ako sa naging karanasan mo na yon. Pero sana, wag mong kakalimutan na dahil pinoprotektahan mong kalusugan mo, dapat ganon din sa iba. Opo, Lola. Pero gusto ko lang siguraduhin na hindi ka naaabuso. Naiintindihan ko kung magbibigay ka at tutulong pero ang gusto ko, unahin mo ang sarili mo. Pwedeng nakikita mong sarili mo sa kanya noong bata ka pa. Pero kailangan mong maalala na may sakit ka at hindi yun basta-basta. Hindi ka dapat papayag na maubusan ng pagkain at magutuman. Maliwanag. Opo, Lola. Simula ng araw na yon ay 2 baunan na ng pagkain ang ipinadadala ni Lola Rita kay Elaine. Ang dahilan ng matanda ay dahil ayaw niyang maubusan ng pagkain ang apo kaya pinabaunan niya ng bukod na pagkain si Remy. Eto Remy para sa'yo yan. Wow! Talaga? Para sa akin to, Elaine? Naku, nakakahiya naman pero hindi ko na to tatanggihan na. Sayang kasi. Si Lola mismong nagdayak niyan para sa'yo kaya kung tatanggihan mo, mananagot ka kay Lola talaga. Hindi ka na ulit ipagluluto nun, sige ka. Matampuhin pa naman ng lola ko na yon. Nakakaloka ka, friendship. Nakishare ka pa talaga sa budget ng family nila. Hindi naman ako nanghingi ah. Sila naman ang kusang nagbigay. Di uso thank you, friend. Ay, pasensya na. Nakalimutan ko. Thank you, Elena. Pakisabi kay Lola na maraming salamat sa pabaon niya. Simula ng araw na yon ay naging mas malapit sina Elaine at Remy dahil na rin sa libreng pagkain na ibinibigay ni Lola Rita para sa kaibigan. Dahil doon ay mas naging komportable si Remy kay Elaine. Sa katagalan ay nawalan na si Remy ng limitasyon sa pakikialam sa mga pagkain ni Elaine. Isang araw, naabutan ni Twinkle si Remy na nasa pantry at hawak ng kaibigan ang pagkain na baon ni Elaine. Binuksan na ni Remy ang lunchbox nang makita ni Twinkle. Uy, ano yung ginagawa mo? Bakit mo pinapakailaman yan? Baon ni Elaine yan ah. Nagugutom ako eh. Hayaan mo na. Di naman yun magagalit. Anong hayaan? Baliw ka ba? Baon niya ni Elaine eh. Alam mo naman na bawal doon ang magutom. Di ba't may ulcer yun? Alam na naman niya to. At saka, ayos lang din naman sa kanya na kumakain ako ng baon niya. Madami naman tong hipon. Hindi rin naman niya to nauubos. Isipin mo na lang na tinutulungan ko siyang maubos tong pagkain niya. Tiyak naman kasi na may matitira siya. Pero di ba may sarili ka namang baon na inihanda ni Lola Rita? Bakit hindi na lang yun ang kainin mo? Bakit kailangan mo pang mangialam sa pagkain hindi naman sa'yo? Kung kinain ko yun, edi wala na akong kakainin mamaya. Para ka naman di nag-iisip niyan, Twinkle. Kinain mo ang pagkain ni Elaine. Di siya naman ang nawala ng kakainin mamaya. Madami nga kasi to. Bumawas lang naman ako kaya okay lang yun. Ano na naman ang pinagtatalunan nyo? Nasi mo ba? Binawasan niya ang baon mo. Okay nga lang kay Elaine, Twinkle. Huwag ka nga ma-issue dyan. Di ba, Elaine?
Ito kasing si Twinkle masyadong mabunganga. Ay naku, Remy, hindi dapat ganyan kasi hindi naman sa'yo yan. Alam mo naman na masama ang kumuha ng di sa'yo, di ba? Okay nga lang kasi kay Elaine. Magkaibigan naman kami. Hindi naman porkit magkakaibigan tayo rito, sasamantalin mo ng kabaitan ni Elaine. Real talk lang masyado ka ng abusado. Tahimik lang na tiningnan ni Elaine ang kanyang baunan na hawak ni Remy. Wala na siyang nagawa kundi ang ipaubaya ito sa kaibigan. Hindi rin naman kasi siya masyadong nagugutom, kaya hinayaan niyang ito na ang umubos ng baon niya. Unti-unti ring hindi nagugustuhan ni Twinkle ang pagiging gahama ni Remy sa pagkain, kaya madalas na rin niya itong pasaringan. Yan lang ang kinuha mo? Maraming pagkain dun May spaghetti, pansit bihon, tapos yung sapin-sapin lang ang kakainin mo? Mabubusog ka ba dyan sa ilang pirasong sapin-sapin? Ayos lang naman sa akin to. Hindi naman ako malakas kumain. Isa pa, mabigat naman kasi to sa tiyan kaya okay na ako rito. Grabe! Ang sarap ng pagkain! Solve na solve Uy Remy, may mga kasamahan ka pa May ongoing meeting sa second floor. Pinapaalala ko lang. Baka kasi bilaon na lang ang matira sa mga yon. May meeting ba? Di ko naman alam na may meeting doon. At saka kaunti lang naman ang kukunin ko. Tinikbang ko lang naman lahat ng pagkain Kaunti pa ba yan sa lagay na yan? Hindi na nga nakakakuha si Elaine ng sapat para sa kanya. Ano pa kaya yung mga nasa meeting nating mga kasama? Hayaan mo na siya, Twinkle. Nakakaawa rin kasi. Alam mo naman na dito lang talaga siya sa office nakakabawi ng kain. Alam mo, ikaw talaga minsan nakakainis ka na. Masyado ka mabait, kaya tignan mo, pagkain na lang ang mahalaga riyan kay Remy na hindi iniisip ang mga kasama niya kung kumain na ba. Alam mo naman, di ba? Ayokong bumalik sa alaala niyang pakiramdam ng magutom. Isa pa, sapat na nga para sa akin itong sapin-sapin. Bakla ka? Kaya pala ikaw ang favorite victim kasi funny ka. Ha? Hindi naman ako nakakatawa Funny as in, funny wala in. Loka. Hindi naman sa ganun, Twinkle. Pero alam mo din naman na kaya ako nagka-ulcer. Kasi nga madalas din akong maiwan sa bahay ng mag-isa noon. Naalala ko lang din yung sarili ko kaya gusto kong tumulong kahit papaano. Ewan ko, siguro nga hindi ako mabait kaya hindi ko kaya rin nahayaan na matakaw na naubusin ang baon ko. Mas matagal mo siyang nakasama. Mag-iisang taon pa nga lang ako rito, di ba? Hindi ba dapat mas naiintindihan mo siya? Ay girl, hindi. Naiirita ako, hindi ako naaawa. Minsan friend, you need to speak up, okay? Alam naman niya sana na may ulcer ka, pero dahil nga pumapayag ka sa gusto niyang mangyari, akala niya gawa-gawa lang yung sakit mo at di seryoso. Ayos lang naman ako, Twinkle. Hindi naman umaatake ang ulcer ko Ayos ka ngayon, oo. Pero hanggang kailan? Kung ayaw mo talagang bumalik ang sakit mo, dapat ngayon pa lang matuto ka ng tumanggi. Nasi mo naman ang personality ng friend natin Hindi siya titigil hanggat may pagkain. At ang palagi niyang dahilan, sayang daw at ayaw niyang mag-aksaya ng pagkain. Hindi na nakipagtalo pa si Elaine kay Twinkle. Ayaw niyang isipin na inaabuso siya ni Remy. Baka hindi lang talaga nito makontrol ang sarili kapag pagkain ang pinag-uusapan. Dahil alam niya ang pinagdaanan nito, mas pinipili niyang umunawa kaysa maningil. Habang lumilipas ang mga araw, lalo namang nasasanay si Remy na may Elaine na handang magbigay kaya mas lalo siyang naging komportable. Dahil sa dami ng trabaho, hindi agad nakapunta si Elaine sa pantry ng lunch break. Naiwan sa mesa niya ang baon na maagang inihanda ni Lola Rita. Pagbalik niya, napansin niyang bukas ang lunchbox niya. Ay, Elaine! Buti bumalik ka na. Akala ko kasi matatagal lang ka pa Bakit bukas ang baunan ko? Kumuha lang ako. Gutom na kasi ako Kumuha? Girl, halos ubusin mo na nga laman Anong halos ubusin? Napaka-OA mo talaga kahit kailan. Tingnan mo nga kung naubos ko. May tira pa naman Ito Wow! At proud ka pa sa ilang pirasong chicken strips na tinira mo? Aba, dapat pa ba kitang pasalamatan dahil hindi mo talaga inubos? Remy, di ba may pagkain ka rin naman na galing kay Lola? Bakit naman pati pagkain ko na hindi ko pa naman din nababawasan kinain mo? Alam ko naman. Kaso gusto ko kasi tong ulam mo Tapos sabi mo naman dati okay lang sa'yo. Pareho naman ang ulam natin, Remy. Tsaka kung pareho naman ang lasa niyan. Magkakasabay yan na niluto ni Lola Alam ko kasi nakita kong wala namang something special sa pagkain ko para gustuhin mo.
Dati naman di ka nagagalit ah. Nagbago ka na ba, Elaine? Naiinis ka na ba sa akin? Wala naman ako sinasabing galit ako. Pasensya na kung ganyan ang tingin mo sa nasabi ko. Friendship naman kasi. Huwag masyadong PG. Hindi ko naman din kasi alam na magkakaproblema. Dati wala rin naman kasing issue kung bawasan ko yung baon niya. Dati, hindi ibig sabihin nun automatic nang bukas ang lunchbox niya araw-araw for you. Like, paano kung may sakit siya ngayon then may hinalo ang lola niya ng gamot for her sa pagkain? Eh di nakain mo na yung gamot. Bakit ba parang ang laki ng problema? Pagkain lang naman yan ah. Ewan ko ba sa'yo, Twinkle? Napakadamot mo. Hindi naman kasi sa'yo yung kinain ko. Hindi agad nakasagot si Elaine sa biglang pagsabog ng inis ni Remy. Tiningnan niya ang natitirang pagkain sa kanyang lunchbox. Hindi na sapat yon para sa tanghalian niya, ngunit ayaw niyang palakihin ang usapan. Ayaw niyang mapahiya si Remy. Ayaw rin niyang maramdaman itong tinatanggihan siya dahil lamang sa pagkain. Kaya muli niyang pinili ang manahimik at saka inubos na lang ang laman ng lunchbox. Kakainin ko na lang tong tira, Remy. Pasensya na, hindi ko may bibigay sa'yo kasi kailangan ko pa uminom ng gamot eh. Medyo hindi maganda ang lagay ng tiyan ko ngayon. Okay lang, Twinkle. Hindi nga okay. Ikaw ang may baon tapos ikaw pang hindi makakakain. Eh may natira pa naman, di ba? Saka baka naman hindi rin niya kayang ubusin. Binawasan ko lang kasi sayang yung matitira niya. Kaya ko naman sana kasi pinawasan ko na yung pagkain sa lunchbox ko. O ayan ah, sabi mo naman kaya mo. Kumain ka na lang kung gusto mo. Patuloy na hinahayaan ni Elaine ang ginagawa ni Remy hanggang sa unti-unti na ring hindi nagiging sapat para sa kanya ang pagkain na ipinapabaon ng lola niya, kaya madalas nang sumakit ang kanyang sikmura. Isang araw, sasabay na sana siya kay Twinkle sa pagkain nang mapansin na bawas na naman ang pagkain niya. Maya-maya ay lumapit na rin si Remy sa kanila para makasabay sa pagkain. Halika na, kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Hindi na naman shocking pa yon. Palagi ka naman kasing gutom. Halika na, kumain na tayo. Natikman ko ang baon mo, Elaine eh. Sorry ah, nagalaw ko na naman ang pagkain mo. Hindi ko naman intensyon dahil sisilipin ko lang sana kung ano ang ulam na niluto ni Lola. Kaso, natakam ako. Binigay ko na rin naman sa'yo yung para sa'yo, di ba? Bakit sa akin pa rin yung binuksan mo? Natural. Ayaw niyang bawasan ng pagkain niya eh. Tahimik na nag-umpisang kumain si Elaine kahit naramdam na niya ang minsanang hapdi ng sikmura. Pinilit niyang isubo ang pagkain. Maya-maya pa, natapos na si Remy sa pagkain pero hindi pa rin ito umaalis. Nakatingin lang ito sa pagkain niya. Ang bagal nyo namang kumain. Palagi ko tuloy kayong nauunahan. Ano yan, Elaine? Mauubos mo ba yan? Kaya ko namang ubusin tong pagkain ko, Remy. Ah, talaga? Pero kung hindi mo kayang ubusin eh, akin na lang ah. Sayang eh. Kailangan ko kasing kumain ng sapat. Medyo sumasakit kasi ang sikmura ko. Naku, dapat di ka pala kumain ng marami. Baka mapasama pa yan. Gaga, masakit ang sikmura niya kasi nga ilang araw na siyang hindi nakakain ng sapat. Paano ba naman? Di ba inuubos mo palagi ang pagkain niya? May pagkain ka naman na sarili mo eh. Grabe siya. Hindi naman kasi masama yun. Ganun lang talaga pag magkakaibigan, di ba? Ay naku friend, suko na talaga ako sa iyo. Nakaka-stress ka. Elaine friend, kumain ka na para sabay tayong balik sa pwesto, okay? Naiiling na lang si Elaine habang pinapakinggan ang dalawa. Ilang araw nang iniinda ni Elaine ang pananakit ng kanyang tiyan. Nang malaman ito ng kanyang lola, ay katakot-takot na sermon ang inabot niya. Dumating ang Sabado at wala silang pasok, kaya nagpasya siyang samahan sa pamimili ang matanda. Paglabas nila ng bahay ay nagulat siya nang makita si Remy sa harapan ng bahay nila. Oh, narito pala si Remy. Magandang umaga po, Lola. Dadalaw lang po sana ako sa inyo eh. Saan po kayo pupunta? May lakad po pala kayo? Sa grocery lang ako pupunta. Gustong sumama ng kaibigan mo at nag-aalala yata para sa akin. Ang lakas-lakas ko pa naman. Naku, mahal lang po talaga kayo ni Elaine, di ba? Oo. Ay, nako, ang hilig mo talaga mambola, ano? Aba, si Lola naman, wala kayong bilib sa poging kaibigan ng apo nyo? Hindi naman ako pupunta rito kung hindi ho kayo masarap magluto. Pumunta ho ako para talaga magpasalamat po sa lahat ng ginagawa nyo para sa akin.
Saka, ang sarap ho talaga ninyong magluto. Sumama si Remy sa maglola sa pag-grocery. Habang abala si Lola Rita sa pamimili ay bumili rin si Remy ng mga chichirya. Maya-maya ay napansin ni Elaine ang cart ni Remy na halos mapuno na ng mga pinamili nito. Ang dami mo namang kinuhang chichirya, Remy. Paborito ko kasi to. At saka, bihira ako makapamili kaya sinusulit ko na. Naku, baka sa sobrang dami ng mga chichirya na kinuha mo, hindi mo na maubos yan. Delikado ka rin sa bato kung palagi kang kakain ng ganyang mga pagkain. Hindi naman madalas, Elaine. Huwag ka mag-alala sa akin. Ang dami mo kasing kinuhang chichirya. Sus, sanayan tiyan ko riyan. Lumaki nga akong halos walang makain kaya malakas ang katawan ko. Tatanggapin nito ang kahit na anong pagkain. Laman tiyan yan Oh, tapos na ba kayo riyan? Aba, ay napakarami mo namang kinuhang chichirya, Remy. Naku, ayos lang po yan la. Paborito ko nga mga yan Di naman ho ako maselan. Ay sige, ikaw ang bahala sa gusto mong bilhin at pera mo naman ang ipambabayad mo riyan. Hindi rin naman kita mapipigil, hindi ba? Depende po la. Kung trip niyo pong kayo ang magbayad ng pagkain na binili ko. Hay naku, Lola. Sadyang matigas ang ulo niyan. Nahalata ko nga Kayong maglola Ako ang bunot nyo ngayon. Ay, anong oras na ba? Ang mabuti pa'y umuwi na tayo at magluluto pa ako. Ikaw, Elaine, sinasabi ko sa'yo kumain ka ng sapat. La, sapat naman po ang kinakain ko. Kung sapat naman pala, bakit bumabalik ang sakit ng tiyan mo? Nako napakatigas ng ulo mo kahit kailan. Walang kadala-dala. Bumabalik na naman ang ulcer niya. Nako, Elaine, sinasabi ko sa'yo. Ay, sabay ba kayong kumain itong si Elaine, Remy? Kumakain ba ito ng sapat? Opo, palagi naman po kami sabay kumain yan Kung minsan nga po ako ang umuubos ng pagkain niya. Ha? Di ba at may pagkain ka naman na pinadala ko, Remy? Sayang kasi lola kung di mauubos ang baon niya. Kaya ako na lang ang kumakain. Ay nako, kaya naman pala sumasakit ang tiyan mo, Elaine. Hindi mo nauubos sa mga pagkain pinadadala ko sa'yo. Pinapaubos mo pala sa iba. Napakatigas talaga ng ulo mo. Saglit lang naman po kasing sumakit ang tiyan ko, Lola. Aba, talaga bang gusto mong magtagal yung sakit ng tiyan mo? Paano kung lumala na naman yan? Magkaroon na naman ng sugat ang bituka mo. Lola naman, sorry na po. Ay, nako. Ang mabuti pa'y umuwi na tayo nang makaluto na ako ng tanghalian. Yun talagang hinihintay kong sabihin nyo Nang makauwi sila sa bahay, dumiretso na si Lola Rita sa kusina upang magluto at agad namang sumunod si Remy para tulungan ang matanda. Naiwan si Elaine sa sala dahil muling kumirot ang kanyang tiyan. Nang pumunta siya sa kusina, naabutan niya si Remy na kumukuha na ng isang pirasong karne mula sa sinigang na niluluto ng kanyang lola. Ay, nako. Ikaw talagang bata ka. Baka mapasok ka pa sa ginagawa mo riyan. Nagugutom na ho kasi ako la. At saka excited na ako matikman yan Tingnan niyo po naglalaway na ako. Ibaba mo na nga muna yung chichiryang hawak mo. Hindi kaya sumakit ang tiyan mo riyan. Lola, ang tawag ho sa ginawa ko, multitasking. Napailing si Lola Rita nang muling kumuha ng karne si Remy matapos sumubo ng chichirya na hawak niya. Dahil sa ginagawa nito ay naghain na ang matanda para hindi na magdukot pa ng pagkain si Remy. Habang kumakain sila ay doon na napansin ni Lola Rita na halos maubos na ni Remy ang karne. Grabe, busog na busog ako. Halos maubos mo na ang ulam Hindi pa nga kami nakakasandok ulit Nakailang balik ka na agad. Hindi kaya may problema ka sa tiyan. Para kasing hindi ka nabubusog. Naku la, gustong gusto ko lang po talaga ang luto nyo. Pero dapat matuto tayong makiramdam kung may kakain pa na kasunod mo, hindi ba? Naku Lola, alam ko naman po kasi na hindi nakukuha ulit si Elaine Konti lang ho talaga siya kumain. Ay kahit na, dapat iniisip mo pa rin na baka hindi lang ngayon ang pagkain. Baka iniluto pang hating gabi yan. Dapat matuto kang makiramdam. Parang may sawa ka sa tiyan. Hindi na normal yan. Dapat siguro magpa-check up ka na sa doktor. Masyado kayong high blood, Lola. Sige kayo, kapag di kayo kumalma, baka atakihin pa kayo sa puso niyan.
Napansin ni Elaine ang pananahimik ng kanyang lola nang makaalis si Remy, kaya kinausap niya ito. Hindi ko na gustong ugali ni Remy, iha. Tsaka bakit hindi mo sinabi sa akin na siya palang umuubos ng pagkain mo? Hindi naman po kasi mahalaga. Paanong hindi mahalaga? Alam mo ang magiging epekto sa'yo kapag palagi kang nalilipasan ng gutom. Ilang beses ko nang ipinaalala sa'yo ang bagay na yan, hindi ba? Alam ko naman po kung saan kayo nanggagaling, Lola. Pero kasi, hindi ko naman po siya kayang tanggihan. Naaawa po ako sa kanya eh. Naaawa ka sa kanya pero hindi ka naaawa sa sarili mo? Ha? Sana'y alam mo ang pinagkaiba ng maawain sa pagiging tanga. Ay, Lola naman. Mabait naman po kasi si Remy. Nagsasabi lang naman ako sa'yo, Apo. Sana wag dumating sa punto na mahihinto lang siya sa katakawan niya kapag nagkaroon na ng masamang epekto sa kanya. Lola, Alam ko naman na hanggang ngayon, sinisisi mong sarili mo sa nangyari sa'yo. Pero Apo, kailan mo ba mauunawaan na hindi mo kasalanan ang nangyayari sa buhay ni Remy? Hindi mo sila obligasyon. Unahin mong sarili mo at matuto kang ipaglaban ng para sa'yo. Kasi kung hindi, palagi kang lalamangan. Huwag kang masyadong maging mabait, lalo kung inaabuso ka na. opo, Lola. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Lola Rita ang unti-unting panghihina ni Elaine. Halos araw-araw na itong napapahawak sa tiyan. Pero sa tuwing tatanungin niya, ngingiti lang ang apo at sasabihing ayos lang siya. Hanggang sa isang gabi, nadatnan niya itong nakaupo sa kusina habang tahimik na umiinom ng maligamgam na tubig para maibsan ang sakit ng tiyan. Elaine, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ilang araw ka lang halos walang maayos na nakakain. Ayos lang po ako, Lola. Huwag na po kayo mag-alala. Huwag ka na magsinungaling. Akong nagpalaki sa'yo. Kapag ganyan ka katahimik, ibig sabihin may mabigat kang dinadala. Pasensya na po, Lola. Ang hinihingi ko lang sa'yo, matuto kang magsabi ng hindi. Dahil kung hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, baka ako nang gumawa niyan para sa'yo. Tahimik lang na yumakap si Elaine sa kanyang lola. Akala niya, pangkaraniwang payo lang yon ng isang nag-aalalang matanda. Hindi niya alam na sa mga sandaling yon, unti-unti nang nabubuo sa isip ni Lola Rita ang isang desisyong pareho nilang pagsisisihan. Yon ang huling pag-uusap nila dahil naging abala na si Elaine sa pagtatrabaho. Ayos ka lang ba, Remy? Medyo masakit ang balakang ko eh. Baka naman ngalay lang o pagod. Siguro kailangan mo muna magpahinga. Hindi na, mamaya na lang kapag natapos ko tong ginagawa ko. Baka naman mapano ka dyan. Hindi naman, kaya ko naman to. Baka ngalay lang to. Siguro kailangan mong ipamasahe yan. May alam ako magaling manghilot eh. Gusto mo bang samahan kita? Naku, hindi na. Sayang pa yung pera na pambayad. Para din naman sa'yo yun. Bakit ka nangihinayang? Ay wait, anong ganap? Si Remy, masakit daw ang balakang niya. Ayaw naman magpahilot kasi sayang daw ang pera. Why? Baka kung ano na yan. Nakakaloka. Ani ng money kundi gagamitin sa sarili. Ano ba kayong dalawa? Okay nga lang ako. Masyado kayong worried sa akin ha. Ay, syempre naman. Inis ako sa katakawan mo, oo. Pero friendship pa rin tayo. Ayoko naman na i-visit mo ako sa Dreamland kapag nategi ka. Hoy, ano ba kayo? Anong patay? Agad-agad? Joke lang syempre. I know naman na bad grass yung friendship natin. Matagal pa lifespan yan. Hindi ko talaga alam kung pinapagaan mo ang loob ko o nanlalait ka na eh. Akala nila ay mawawala ang sakit sa balakang ni Remy, ngunit habang lumilipas ang araw ay mas lalong kumakalat sa kaliwang parte ng katawan nito ang sakit. Halos hindi na rin ito makakilos ng maayos dahil sa sakit, kaya halos hindi na ito makapasok sa trabaho. Ilang araw na rin nilang hindi nakikita si Remy, kaya napagpasyahan nila na dalawin ng kaibigan. Friendship? What happened to you? Bakit ganyan? Sobra naman ang pagkatin mo. Nakakaloka. Oh, napadalaw kayo. Naku, worried lang kami, no? Ilang araw ka ng ghosting sa work eh. Bakit? Namimiss mo na ba yung kagwapuhan ko? Hindi ah. Bakit naman kita mamimiss? Sus,
Ayaw mo pa talagang aminin? Aray. Ayos ka lang ba, Remy? Anong masakit? Namamanhid ang kalahating parte ng katawan ko eh. Hindi talaga ako makakilos. May dala kaming mansanas. Gusto mo bang ipagbalat ka namin? Hindi na. Hindi ko rin kasi kayang tumayo. Kapag kumakain kasi ako, hindi ko mapigilang di tumakbo sa banyo para dumumi. Nakapagpa-check up ka na ba? Ano ba nangyari? Bakit biglaan yung sakit mo na yan? Mataas daw kasi ang kolesterol at sugar ko. Kailangan ko ring bantayan ng high blood kasi nga masyado raw akong malaki. Sinasabi ko na nga ba, friend? Ikaw naman kasi. Masyado matigas ang ulo mo. Sabi-sabi mo pa, mahal ka ni Lord. Tignan mo tuloy ang nangyari. May sakit na nga ako eh, nagawa mo pa akong sisihin. Natural na sisisihin kita. Ikaw ba naman ang kumain na parang hindi ka nadadapuan ng sakit? Tignan mo tuloy ang nangyari. Dahil sa kalagayan ni Remy, ay nag-alala ng husto si Elaine. Napansin yun ni Lola Rita pagka-uwi niya, kaya tinanong siya nito. Nag-aalala lang po kasi ako kay Remy, Lola. Bakit? Ano ba nangyari? Nung umpisa naman po nananakit lang ho ang balakang niya. Hanggang sa di na ho siya nakapasok sa trabaho dahil sa biglang pagbagsak ng katawan niya. Ang sabi pa ho ng doktor, mataas daw ang sugar at kolesterol. Ang dami niya pong gamot na iniinom ngayon, tsaka ang dami pong ibinawal na pagkain sa kanya. Nasa kanya naman ang problema, hindi ba? Masyado siyang matakaw, kaya hindi na nakakagulat na magkasakit siya. Alam ko naman po yun, Lola. Kaya lang syempre po, naaawa pa rin ako. Masyado ka lang talagang mabait, Apo. Kung hindi ko pa nalaman na inuubusan ka ng pagkain, lalala pang pagkakasakit ng sikmura mo. Paano na lang ako kung gano'n ang mangyayari? Kung makapagsalita naman po kayo, Lola, parang mamamatay ako sa sakit ng tiyan. Hindi magandang biro yan, Elaine. Alam mo na kaya kita pinababaunan ng pagkain, para makasiguro na nakakakain ka na maayos. Lola, alam ko naman po yun. Nagbibiro lang naman ho ako. Hindi magandang biro yan. Lola? Pasensya ka na. Nadala lang ako. Ano nga palang lagay ni Remy? Hindi na ho siya makakain kasi pag kumakain daw siya, napapatakbo siya sa banyo. Dahil nga po nangihina siya hindi niya na kayang gumalaw ng gumalaw. Kaya halos ayaw na rin niyang kumain. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Darating ang araw na pagsisisihan niya ang kasibaan niya. Pero sana gumaling na ho siya. Paano na ho sila kung magkakasakit siya? May mga kapatid po siyang magugutom kung hindi po siya magtatrabaho. Kawawa naman po sila. Maliliit pa po ang mga kapatid niya Mga nag-aaral pa ang iba. 7 ho sila magkakapatid, Lola. Sus ko po! Napaka-kontra naman pala nila. Hindi mababakas ang emosyon sa mukha ng matanda habang nakatingin sa kawalan. Samantala, sa halos 1 linggong lumipas ay mas lalong tumindi ang sakit na nararamdaman ni Remy. Kung noon ay kaya pa niyang umupo, ngayon wala na siyang lakas para gawin yon. Isang araw, dinalaw siyang muli ng kanyang mga kaibigan. Pasensya na ha. Naabutan niyo pa ako sa ganitong kalagayan. Ano ka ba? Okay lang yun Wala namang kaso sa amin yan. To the fire! Ang hirap pala, no? Ang hirap kung gutom na gutom ka na tapos di ka makakain kasi nga alam mo na ang magiging kasunod. Para akong bumalik sa pagiging salat noon. Ang kaibahan lang, kaya ko sanang bumili ng pagkain pero hindi naman kaya ng katawan kong tanggapin ang pagkain. Minsan nga, naiisip kong parusa ko na yata to. Sa ganito na lang siguro ako mamamatay. Pinagbabayaran ko na ang mga pang-aabuso ko sa lahat ng tao. Lalo na sa'yo, Elaine. Pasensya ka na ha. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Gagaling ka. Anong mamamatay? Di ba nga masamang damo ka? Hindi ka kukunin ni Lord, pero hindi ko sure sa Lord na nasa baba Twinkle naman, para kang sira. Kahit paano ay nakalimot si Remy sa sakit na kanyang nararamdaman dahil sa pagdalaw ng kanyang mga kaibigan. Pero tuwing mag-isa na lang siya ay doon siya nilalamon ng takot. Makalipas ang 2 araw, nagising si Remy sa amoy ng kandila. Hindi siya makagalaw dahil sa pamamanhid ng katawan niya. Ang tanging nagawa na lang niya ay igala ang mata sa paligid.
Agad siyang nakaramdam ng takot nang makita ang isang babaeng nakatayo sa dulong bahagi ng kwarto niya. Tama na! Tama na! Sino ka? Bakit ka nandito? Huwag ka lumapit! Lumayo ka! Nay! Nay! May tao! Palayuin mo siya, Nay! Nay! Nabulabog ang bahay dahil sa sigaw ni Remy. Takang-taka ang kanyang ina dahil pinipilit niyang palayuin ang babaeng siya lamang ang nakakakita. Hindi lamang noon yon nangyari. Halos 1 buwan na ring di pumapasok sa trabaho si Remy. Sa loob ng mga gabing yon ay mas lalong hindi na siya nakatulog. Gabi-gabi niyang nakikita ang matandang babae sa kanyang kwarto kasama ang amoy kandila. Ikinuwento niya yon kay Elaine nang muli itong dumalaw. O Remy, kumain ka na oh. Nagdala ko ng lugaw para sa'yo. Niluto yan ni Lola para sa'yo. Ayoko. Hindi ako kakain. Sabi niya huwag daw akong kumain. Ha? Sinong niya ang tinutukoy mo? Sabi niya, titigilan niya ang pagdalaw sa akin kung di na ako kakain. Kaya, hindi na ako kakain. Remy, mas lalo ka magkakasakit niyan kung hindi ka kakain. Hindi ako kakain. Ayaw niyang kumain ako eh. Papatayin niya raw ako. Hindi na ako kakain. Nandiyan na siya, Elaine. Paalisin mo siya. Lumala ang mga bagay na tumatakbo sa isip ni Remy. Hindi siya mapahinahon kahit na anong pilit ng mga kaibigan at pamilya niya. Kaya wala silang magawa kundi ang dalhin ito sa isang albularyo. At doon nila nakumpirma na kinulam nga ang kanilang kaibigan. Habang nagsasalita ang albularyo ay tahimik lang na nakikinig si Elaine. Puno ng pag-aalala ang dibdib niya, lalo na at bigla niyang naalala ang baul na noon ay nililinisan ng kanyang lola. Doon nakalagay ang mga bagay na may kinalaman sa lihim na aral ng kanilang pamilya. Nang makauwi, agad niyang tinanong ang matanda. Lola, kayo po bang may gawa nito? Anong sinasabi mo, Apo? Huwag na po kayo magsinungaling sa akin. Kilala ko po kayo. Alam kong kayong may gawa nun kay Remy. Mukhang hindi ko na kailangan magsinungaling pa sa'yo. Bakit, Lola? Bakit niyo po ginawa yun? Bakit niyo kinulam si Remy? Dahil hindi ko na kayang panoorin nagtitiis ka habang araw-araw nang inaabusong kabaitan mo. Sinubukan ko siyang payuhan pero hindi naman niya ako pinakinggan. Pero nangako kayo sa akin. Hindi ba sinabi niyong tatalikuran niyo ng pangungulam? Tinupad ko ang pangakong yon. Pero hindi ko kayang panoorin kang unti-unting nagsasakripisyo dahil lang sa hindi mo kayang tumanggi. Lola, alam niyo kung anong kapalit niyan. Alam niyo na pwedeng bumalik sa inyong ginawa ninyo. Bakit niyo pa rin itinuloy? Kayo mismong nagsabi sa akin ng bagay na yon, hindi ba? Kaya nga umiyak ako sa inyo noon eh. At nakiusap na itigil mo na ang ganyang klaseng gawain. Alam ko, pero ang mahalaga sa akin ngayon ay ikaw. Lola, hindi niyo malang po ba ako naisip? Paano ho ako pag nawala ho kayo? Sino ho ang matitira sa akin? Hindi ako takot mamatay, Iha. Ang pinakakinatatakutan ko ay dumating ang panahong wala na ako pero hindi mo pa rin kayang ipaglaban ang sarili mo. Hindi ko po kailangan ng ganitong sakripisyo, Lola. Kayo po ang kailangan ko. Kayo na lang po ang pamilya ko. Kung ang pagkawala kong magtuturo sa'yo na hindi kasalanan ng tumanggi, tatanggapin ko ang kapalarang yon. Ang hinihiling ko lang sana, hindi ka na pumayag na abusuhin ka pa ng ibang tao. Hindi na napigilan ni Elaine ang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang lola na para bang umaasang sa higpit ng yakap na yon ay mapipigilan niyang kunin ng kapalaran ang natitira na lamang niyang pamilya. Habang lumilipas ang araw, binabalot ng matinding takot si Elaine. Nahahati ang nararamdaman niyang tuwa para kay Remy dahil unti-unti na itong gumagaling at takot naman para sa lola niya na sinisingil na rin ng ginawa nito sa kaibigan. Hanggang sa tuluyang gumaling si Remy kasabay ng pagkawala ni Lola Rita. Si Elaine lang ang bukod tanging nag-ayos ng burol nito dahil hindi na rin nakapunta ang iba pa nilang kamag-anak dahil malayo sa kanila ang mga ito. Sa huling burol hanggang sa libing na lang ng matanda nagdatingan ang mga kamag-anak nila. Matapos ang libing, dinalaw siya ng mga kaibigan. Kumusta ka na? Ayos lang naman.
Alam ko rin naman kasing darating ang puntong ito. Di ko lang alam kung kailan. Ay, pasensya ka na ha. Alam kong alam mo na yung ginawa ni Lola. Wala naman akong karapatang magalit. Prinotektahan ka lang naman kasi niya. Ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa'yo eh. Kasi naging abusado ako. Akala ko kasi noon, ganun yung mga magkakaibigan. Magkukuhanan lang ng pagkain. Hindi ko alam na dapat may limitasyon din pala. Salamat at naiintindihan niyo rin si Lola. Akala ko talaga itatakwil niyo na ako bilang kaibigan eh. Mas malaki ang kasalanan ko. Ano ka ba? Nagigilty ako lalo. Ngayon wala na si Lola. Pakiramdam ko ako ang pumatay sa kanya eh. Para iligtas ako, kailangan niyang ibuwis ang sariling buhay. Patawad, Elaine ha. Dahil sa akin, naulila ka na ng tuluyan. Pati si Lola na wala na sa'yo. Kasalanan ko. Patawad. Ayos lang ako. Inihanda naman ako ni Lola para sa ganitong buhay. Huwag niyo nang isipin yun. Mula noon, natutunan na ni Elaine na ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang kailangan niyang laging magbigay hanggang sa siya mismo ang maubusan. Sapagkat may hangganan din ang kabutihan at may mga pagkakataong ang pinakamabuting paraan ng pagtulong ay ang matutong tumanggi at turuan ng iba kung paano maging tama ang kanilang ginagawa para hindi maging abusado sa kapwa. Hindi masamang maging mabait at mapagbigay, ngunit hindi rin kailangang ubusin ang sarili para lamang makatulong sa iba. Sapagkat ang tunay na kabutihan ay may hangganan. Marunong itong umunawa, ngunit marunong din itong tumanggi. At minsan, ang taong pinakanangangailangan ng ating pag-unawa ay hindi lamang ang taong humihingi sa atin, kundi pati ang sarili nating matagal nang natututong magbigay. Dahil sa pusong laging bukas para sa iba, ay kailangan din matutong magsara ng pinto kapag ang kabaitan ay nagsisimula ng maging kapalit ng sariling kapayapaan. Kayo ba mga apo? May kilala ba kayong taong sobrang takaw? Yung tipong halos hindi na matigil ang bibig sa kakanguya. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Kung may kwento kayong nais na ibahagi, ay bukas ang aming comment section para inyong maibahagi sa amin. Naway kinapulutan ninyo ng aral ang kwento natin ngayong araw. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.